hapon mga ka-good vibes. So nandito na naman tayo sa Seamanship 101. So ita-try natin ang fire escape nut, which is isa sa mga paborito natin, no? Kasi pwede natin gamitin while on board at pwede rin natin gamitin kahit sa bahay natin. And ang isa sa maganda rito, parang magic din to. Okay? So para ma-start natin, kailangan natin ng piece of rope. Okay? Sa barko, usually ang ginagamit natin ay Manila rope. Katulad nun. Yan yung kulay brown na yan. Ano? Yan yung Manila rope. Ang size niyan ay mga 14, no? 14 yan. So, yan, ganyan kalaki yung ideal. Pakita natin. No? So, ganito kalaki yung ideal na rope. 14 mm. For safer and safe ang lubid na to. Okay? So ngayon, ang fire escape nut ay ginagamit sa mga second floor, third floor, fourth floor. Okay? Doon sa talagang walang access doon sa escape rope plan. Okay? So ginagamit ito pag may fire inside the accommodation. So ang escape mo dun sa porthole. Ang porthole na tinatawag ay yung bintana. Okay? Yung porthole, yung bilog or yung semi square. Okay? So ang paggamit nito, ang paggawa nito ay napakasimple lang. Okay? And it's more fun din. Okay? Ganito lang. So iluluk mo siya ng ganito sa una, pwedeng dapat may eye na ganito sa dulo para ito yung kung saan mo siya isasabit, no? Then gagawa ka ng loop na ganito, and then one loop again, loop. Yung pinakamahaba, yun yung ipapasok mo rito sa loob para magkadikit siya. Okay? Ganyan. Tapos uulitin mo lang siya ulit. Okay? Look. Ulitin mo lang siya. Yan. Isa pa. The more the nuts or yung buhol, kung tawagin sa Tagalog, pwede. Okay? So, gumawa tayo ng 4 na buhol. Okay? Pagkatapos noon, 4 na buhol na yon, 4 na loop, itong dulo na pinakamahaba, yun ang isusuot mo naman doon sa loob. Pag ganun. Okay? Pagpasok mo ganon, makokontrol mo na ngayon yung buhol. Ayan, hawakan mo. Ayan, okay? 1. Depende kung ano kahaba. Okay? Kung gusto mo ng half meter or 1 meter, pwede. So, sakto lang natin kasi maiksi lang yung rope. Okay? Ayan, pangalawang buhol, oh. Kita mo. Parang magic lang, di ba? I think overhand natin, sir. Parang ginagamit lang to sa mga magic ng mga sa mga party, no? Oh. Look. Sabi ko sa inyo, it's more fun, no? Overhand na. So, the last one. So, ang distance, you see? Really nice, no? So, around 20 cm yan. Pero, kung mahaba, mas maganda around 1 meter, no? So, ang paggamit nito, in case of emergency, at may ay kang ganito, ito yung i-fix mo kung saan pwede. Kung mayroon kayong shackle or dun sa mga fix na pwedeng ikabit dun sa inside ng cabin or ng kwarto mo. Okay? And then, i-area mo to pababa dun sa porthole or dun sa bintana. So, makaka-glide ka na ngayon pababa. Diba? So, pakihawak. So, parang ganito lang yan, oh. Diba, yun yung taas. So, dito ka kakapit. Hindi ka madudulas. Kung mga third floor yan or second floor, hindi ka madudulas. Kasi may kakapitan ka, sigurado. Make sure lang na yung ginawa mong lubid o yung rope na ginamit mo to make a fire escape nut ay sagad hanggang dun sa baba. Pag maiksi yung ginamit mo, sigurado, nakabitin ka rin. Okay? So, yan ang paggawa ng fire escape nut. Okay? And kung mayroon ka namang mga harness, halimbawa mga hook, ganito.
And then gusto mong makasecure, no? Ginagamit din natin ito minsan. Like this, pang secure. Halimbawa, nakabitin ka ngayon, and then may ginagawa ka sa taas, gusto mong masecure yung sarili mo, pwede rin. Ayan. Oh. See? Oh. Parang magic din, ano? Parang ano sa sir, yung ano ito? Parang may Nut. eye na rin siya. Eye nut, no? Oh, eye nut, no? Para pang stopper nut siya. Oh, sa stopper nut, no? So, secure ka dyan. Nandito ka Secure sa, yan, ano, gagamitin. Lilipat mo rin. Okay? So, yan ang fire escape nut na nakakatulong sa onboard. Nung third mate pa ako, talagang I have to make sure na meron lahat ng cabin na ganyan. Napaka hindi mo alam kung kailan gagamitin, pero napakahalaga niya onboard. Okay, especially yung mga site ay alanganin doon sa escape plan. Okay, so that's the lesson for Seamanship 101 for this week, and it's called fire escape nut. Thank you so much.